Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, ang hindi itaninim na halaman ng Diyos Ama ay kanyang bubunutin. Ganito po yun, alam ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang mga anak niya na may mga mabubuting kalooban para gumawa ng kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. I-spread niya to para magsasik ito ng kabutihan para sa kanyang kapwa-tao o kapatid. Tayong lahat dito ay magkakapatid sa ibabaw ng mundo. So, ang Diyos Ama, gumawa siya ng mga tao para hindi lahat masakop o maimpluwensya ng mga masasamang tao. Kasi ang demonyo o ang devil o satanas ba, sila yung mga kalaban ng ating Diyos, amang buhay na nasa langit. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, naghahasik din sila ng mga tao para kalabanin ang mga taong mabubuti. Kumbaga, kapag naghahasik ng kabutihan ang tinanim ng ating Diyos Ama dito sa ibabaw ng mundo, ito yung tinanim na halaman. Ibig sabihin, ito yung mga tao. Ito yung mga tao na i-spread ng ating Diyos Ama para magpahayag ng mga aral o kabutihang galing sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na word wisdom of God. Sila yung nagpapahayag, nagpipraise mga pare. Nagpipraise, nagpapahayag tulad ko, at nag-advise na tulad ko about sa Diyos. Sila yung mga alagad o halaman ng Diyos na hinahasik o tinanim o sinispread ng ating Diyos Ama para dito sa mundong ito. Para lahat ng mga taong mabubuti o mga kapatid natin na naliligaw ng landas ay mahikayat natin. Kaya ikaw, habang maaga pa, magbago ka na po. Habang may oras ka pa, habang kaya pang baguhin yung mga kasalanan mo ng ating Diyos, Anak na si Jesus Christ. Patatagin mo lang ang pananalig mo sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ, kasi binigay na ng ating Diyos Ama ang lahat ng kapangyarihan sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Humingi ka man ng gusto mo, hinihiling mo na gusto mong mangyari sa buhay mo, na maging successful ka, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng peace of mind, at madami pang iba. May malubakan sakit, humiling ka lang sa Kanya sa pangalan niya, in the name of Jesus Christ. Lahat yan ay matutupad, at humiling ka lang na huwag ka matukso. Lagi ka magdasal para hindi ka matukso ng demonyo. Ipagdasal mo parati na proteksyonan ka ng ating Diyos Anak na buhay na nasa langit. Lagi lang po tayong gumawa na ikabubuti ng kapwa-tao natin. Lagi tayong gumalang sa ating magulang, tumulong, at higit sa lahat maging madasalin ka. Sundin po natin yung 10 utos ni 10 Commandments sa Bible. At lagi ka lang pong maging madasalin at magsisi sa mga kasalanan gawa mo. At kapag nagsisi ka sa mga kasalanan gawa mo, huwag mo na itong balikan. Bagkos talikuran na to at tutuloy kang gumawa ng kabutihan para sa kapwa-tao mo. Tulad ko, mag-advise ka, mag-preach ka, tumulong ka. Depende sa'yo kung anong gift ang binigay sa'yo. Kung panghuhula man to, pagbibigay, magiging matulungin, pag-a-advise, pag-preach, papayag ng mga word of wisdom of God. Depende po yung kung anong mga talent na binigay sa inyo ng ating Diyos Amang buhay na sa langit para makatulong tayo sa ating mga kapwa-tao o ating mga kapatid na mahikayat natin na magbalik loob sa ating Diyos Amang buhay, Diyos Anak na si Jesus Christ at Diyos Espiritu Santo. Kaya ikaw habang maga pa, magsisi ka na, magbalik loob sa ating Diyos Anak na buhay na si Jesus Christ, tsak na tsak, patatawarin ka niya. Papasukin mo lang ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ sa iyong pagkatao, ay tsak na tsak babaguhin niya ang iyong buhay. Kaya hanggang dito lang po aking advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.